Hi guys! Bago natin simulan ng kwento ni Johnny, kung may mga ganito rin kayo experiences o mas nakakatakot na experiences, isa niya lang dyan sa FB group natin or di kaya dyan sa comment section. So, let's start! Hindi ko alam kung kikilabutan ka rito, pero ito ang isa sa mga karanasan ko na hanggang ngayon hindi ko pa rin makalimutan. Hindi ako yung tipo ng taong sensitive sa paranormal. Sa totoo lang, yung husband ko at yung kapatid ko ang laging may mga kwento tungkol sa mga nararamdaman o nakikita nila. Minsan pa nga habang magkasama kami. Ang nakakagulat, ako lang talaga ang walang mapapansin. Kaya kapag may nagkukwento tungkol sa multo o kung ano mang kababalaghan, madalas binabaliwala ko lang. May office kami na 3 palapag. Yung 3rd floor lang ang ginagamit namin. Habang yung 1st at 2nd floor ay pinapaupahan. Noong nag-pandemic, umalis ang lahat ng tenants kaya naiwang bakante ang unang 2 palapag. Marami na akong naririnig na kwento tungkol sa building na yon. Pero dahil wala naman akong sariling experience, hindi ko sila pinapansin. Isang umaga, mga bandang alas 7, maaga akong dumating sa opisina. Wala pang ibang tao dahil alas 8 pa ang pasok namin. Mag-isa akong umakyat papuntang 3rd floor. Pagdating ko sa 2nd floor, napatingin ako sa bakanteng office. Wala nang mga mesa o kagamitan sa loob at nakalock ang glass door. Dahil salamin din ng mga pader, kitang-kita ko loob ng unit. Habang pakyat na ulit ako ng hagdan, bigla ko napansin ang reflection sa salamin. May dumaan. Hindi siya mabilis na anino o parang guni-guni lang. Sobrang linaw ng nakita ko. Isang napakatangkad na shadow figure. Siguro nasa 7 talampakan ng taas. Kitang-kita ko ang hugis ng ulo niya at ang payat at matangkad nitong katawan habang dahan-dahan nitong dumaraan sa refleksyon ng salamin. Nanigas ako sa takot, parang may biglang nagbuhos ng malamig na tubig sa buong katawan ko. Pagkatapos ng ilang segundo, kumalipas ako ng takbo paakyat sa 3rd floor. Hindi na ako naglakas ng loob bumaba ulit hanggat wala pang ibang empleyadong dumarating. Nang may mga kasama na ako, ikinuwento ko agad ang nangyari. Ang mas lalong nagbigay sa akin ng kilabot, pare-pareho ang sinabi ng mga katrabaho naming kilala na nakakakita. Matangkad nga yun, sabi nito. Hindi ko alam kung ano talaga ang nakita ko nung umagang yun. Pero iyon ang unang beses sa buong buhay ko na nakakita ako ng isang bagay na hindi ko kayang ipaliwanag. At simula noon, hindi na ako kailanman naging kampante kapag mag-isa akong umakyat sa building na yun. Naalala ko na naman tuloy yung nakita ko dito guys. Matangkad siya eh. Parang siya, 6-footer, ganun. Pero lang talaga siya. Parang 2 seconds lang ganyan. Mga mabilis lang talaga nakita ko. Tapos siya, nakapang magsasaka yung itsura niya, ganun. Tapos nakaganon lang siya. Walang face. Kasi hindi ko nakita agad yung mukha niya. Yung figure niya lang, nakasombrero, tapos yung sleeve niya, meron, mahaba. Basta yung typical na itsura ng magsasaka. Ganun siya. Tapos nakaganon lang siya, na nakatayo sa kusina. Hindi ko nakita yung face niya. Kasi nga, pagbaba ko, hindi nakabukas yung ilaw. Hindi ako basta-basta nagbubukas ng ilaw, lalo na kung tanghali, ganon. Kasi syempre, maliwanag kahit walang bukas na bumbilya. Naalala ko lang. Kung ako yun, hindi na talaga ako papasok ng maaga, guys. Baka lagi na lang ako late para may mas mauna sa akin. Pero baka naman, security guard yun. Di ba? Or kung ano man. Pero hindi natin alam kasi siya yung experience tsaka marami silang naka-experience. And sana hindi ko na ma-experience na experience ko na yun. Kasi nakakatakot talaga kasi siya. Mapapaganon ka. Talagang ako yung reaction ko nun. Alam mo yung biglang tumigil yung mundo ko. At tumigil. So yun guys, kung may mga ganun din kayo experience sa mga offices nyo, kung ano naging reaction nyo, napatulala ba kayo, na-shock ba kayo, or na kayo, Ayoko na! Ayoko na! Kung napaganon kayo guys, send nyo lang dyan sa FB group natin. Or di kayo, send nyo sa akin yung mga video nyo guys. Or di kayo upload yun sa TikTok. Itag nyo ako. See you guys. Bye-bye.